Well, pwede kasing maraming moving parts Mm. ito, no? Halimbawa, yung isa ay yung mga kaso na pwedeng isampa ng NBI, ng Justice Department. Yung isa nga, yung anti-terror law, yung grave threats, no, etc. So, tingin ko without prejudice yan dun sa possibility ng impeachment. Dahil yung track na yan, medyo hindi yan ganun kabilis. No? Siyempre, aakyat yan sa korte, magkakaroon ng mga testigo, magkakaroon ng hearing, no, etc. etc. So hindi yan necessarily mabilis, no? Tapos pwede yang umakyat sa Supreme Court, no? Na alam naman natin, karamihan ng mga justices sa Supreme Court ay appointees ni Digong. Kaya isang track yan na possible, pero hindi yan masyadong sigurado at hindi yan ganun kabilis. Yung impeachment, mas mabilis yan. At mas permanente yung epekto niyan. Halimbawa, kung matutuloy yung impeachment, mangyayari yan ngayong Disyembre. Ngayong Disyembre. May magpa-file, pwedeng hindi lang isa mag-file, pwedeng dalawa or even more. Tapos may mag-endorse na at least isang kongresista at aakyat yan ngayon sa Ethics Committee para tignan ng Ethics Committee kung sufficient in substance and form, parang hindi lang how-show yung ipa-file. Siguro mga 2-3 hearings niyan ay aakyat na yan sa plenary para pagbotohan ng at least 30% ng buong Kongreso. Tapos, kung matapos yon, ibig sabihin, impeach na si Sara sa House, sa Kongreso. So, aakyat sa Senado for trial. So, possibly, ang trial ay mangyayari sa Enero. Medyo kapos sa oras, pero relative naman kasi ang oras eh. Depende kung paano yan didiinan, depende kung gaano kabilis yung trial, no? At so yung mga kwan dyan, yung mga negosasyon, dahil it's not simply a legal process. It's a political process. Ibig sabihin, kung gaano karami yung magko-convict, at least 2/3, then tapos yan. Ibig sabihin, convicted si Vice President Sara at matatanggal siya as Vice President at hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon. No? Ngayon, may option siya. Halimbawa, kung ang tingin niya ay matatalo siya sa Kongreso at saka Senado, pwede siya mag-resign bago mangyari yung impeachment. Halimbawa, habang nakasalang sa Ethics Committee, pwede siyang theoretically, pwede siya magpasya na resign na lang siya. Para pwede pa siyang tumakbo for president sa 2028. At gamitin niya yung issue na siya ay kinukuyog, hinaharas, at makakuha ng sympathy. Kaya yun yung pwede naman niyang gawin.